Mga bro, isang makabuluhang panukala ang lumutang kamakailan. Isang congressman ang humihiling sa US government na i-donate ang guided missile cruiser USS Philippine Sea, CG-58 sa Pilipinas kapag ito ay na-decommission. Aba mga bro, ito ay hindi basta-bastang barko, ang pagkuha nito ay magiging napakahalaga at relevant lalo na sa mga isyu natin sa West Philippine Sea. Hindi naman bago para sa Pilipinas ang makakuha ng kagamitan mula sa US. Sa katunayan, marami na tayong natanggap mula sa kanila sa mga nakaraang taon, sa pamamagitan ng tinatawag na Excess Defense Articles. Minsan ito ay grant, minsan naman ay binibili ng Pilipinas. Pero kung i-donate ang USS Philippine Sea, malaking kalamangan ito para sa atin. Karamihan ng mga barkong na ibigay ng US sa atin ay galing sa US Coast Guard, tulad ng BRP Valentin Diaz, PS-177, at BRP Ladislao Diwa, PS-178, na naipasok sa Philippine Fleet noong 2023. Pero mga bro, guided missile cruiser ito, ibang level na barko, armado ng mga high-tech missiles at advanced systems. Imagine ito ang magiging panlaban natin sa West Philippine Sea, kasama ng ating mga frigates at patrol vessels. Ang USS Philippine Sea ay may kapasidad na mag-operate ng matagal sa open sea, kaya talagang swak na swak ito para sa ating maritime defense. Mas malaking barko, mas advanced ang systems, mas handa tayong tumugon sa mga banta. Lalo na ngayon na mas nagiging agresibo ang presensya ng China sa West Philippine Sea, tamang-tama ang timing kung mapapasakamay natin ito. Pero syempre mga bro, hindi ito basta-basta. Kailangan ng political will at diplomacy para matuloy ito. Pero kung magawa ng gobyerno natin, panalo ang Pilipinas. Hindi lang para sa atin ngayon kundi pati na sa mga susunod na henerasyon ng Philippine Navy, na mas magiging modern at handang depensahan ang ating mga karagatan.